Inaprubahan na ng National Food Authority ang mas mataas na presyo ng pagbili ng palay sa mga magsasaka na target may patupad sa susunod na linggo. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, bibilhin na ng National Food Authority sa mas mataas na halaga ang palay ng ating mga magsasaka. Yan ay para makapag-ipon ng supply ng bigas na ginagamit tuwing may kalamidad. Ikinababahala ng Bantay Bigas ang hawak na buffer stock ng National Food Authority. Sa datos kasi ng NFA noong Pebrero, nasa 41,000 metric tons na lamang o panghigit isang araw na pangangailangan ng buong Pilipinas ang inventaryo ng ahensya. Malayo ito sa 9 na araw na minimum requirement na iniimbak upang makatawid ang bansa sakaling may tumamang matinding kalamidad o emergency. Kung may mga 25, 26 pesos per kilo ang mga trader, dapat tatapatan niya yan. And at the same time, yung pagtapat niya yan ay sila mismo yung pupunta sa mga bukid, and at the same time, babaan nila yung criteria nila na 100% clean at 14% dry. Sa harap ng banta ng El Nino at La Nina, inaprubahan ng NFA ang mas mataas nga na pagbili ng palay sa mga magsasaka. Itinaas sa piso hanggang 4 na piso ang procurement price sa sariwang palay na maglalaro na sa 17 hanggang 23 pesos. Habang ang dati naman, Angelique, na 23 pesos lamang na procurement price sa tuyong palay ay maaring umabot sa 30 pesos ang presyo. Target itong ipatupad sa susunod na linggo upang makabili ng palay ngayong patapos na ang harvest season. Ang gusto kasi mangyari muna ng NFA ngayon, maging competitive, makabili, kasi kokonti pa lang ang stocks. Kailangan magkaroon ng stocks ang NFA. I-monitor natin lahat ng buying price nationwide. So, siguro katagdagan lang dyan is there is no uniform price nationwide na kamukha nung dati. It's on a per province basis. Alam naman natin, iba-iba ang presyo. Prioridad ng NFA na makapagbigay ng bigas sa mga ahensya na nasasalanta ng mga sakuna. Ngunit kasunod ang kontrobersya sa maanumalya umanong bentahan ng palumang stock ng NFA sa piling negosyante sa bagsak presyong halaga ay bagong guidelines na ang ipatutupad ng NFA sa paglalabas ng NFA rice, lalo na yung mga paluma na stock. Kung dati ay first come first serve basis, ngayon ay auction na yung gagawin o pataasan ng presyo. Ang dating 25 pesos na selling price sa mga bagong stock ng bigas na di aabot sa 6 na buwan, ang tagal ay nasa 20% na mas mababa sa PSA monitored price. Habang yung mas matagal nasa 6 months ay 30% na mas mababa sa PSA monitored price. Samantala, inaprubahan din ng 10 billion pesos na modernization program ng NFA na layong magkaroon ng mas maraming drying facilities at mas magandang warehouse at mga equipment sa pag-iimbak ng palay. Yan, Angelique, ay para mas mapatagal pa yung shelf life ng mga palay na binibili ng National Food Authority at yung kanilang ginigiling at iniimbak na ginagamit tuwing may kalamidad o sakuna na tumatama sa ating bansa. Kumpiyansa ang NFA na makakapag-imbak ng mas maraming bigas upang magkaroon ng sapat na buffer stock. Angelique? Yes, okay. Dahil naaprubahan na yung mas mahal na presyo na mabibili ang mga palay, mapupunan ba itong 9-day stock natin na buffer stock? Kaya ba? Angelique, tinanong din natin sa National Food Authority kung kaya pa ba na mapunan yung nasa 300,000 metric tons na kinakailangang buffer stock sa panahon ng kalamidad. Hindi pa masabi ng NFA, pero ang importante ay magiging puspusan yung procurement na gagawin ng NFA pupunta sa Mindoro kasi alam naman natin na iyon talaga yung mga areas kung saan malaki yung kanilang produksyon. So pupuntahan niya ng NFA at hindi lamang
maghihintay sa kanilang mga warehouse, iikot din sa mga magsasaka para makabili ng kanilang palay na gigilingin at gagamitin nga bilang buffer stock para sa panahon ng calamities. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.